Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Diyos na buhay. Salamat, Ate Nicole. Yan, praise God. So, nakikita niyo po ang inyong mga anak, na lumalago sa Panginoon. Yan. So, pakibati muna po ang inyong mga katabi. Kumusta ka, kapatid? Yan. Sa iyong mga likod, harap, yan. Kahit maulan, ay naandito tayo para magpuri at sumamba sa Panginoon. So, napakaganda ng umaga at datako tayo sa serye ng ating pag-uusapan ngayong araw, at ang buwan ng Marso ay nagkaroon tayo ng tinatawag po nating topic. Ang topic for this month ay repentance. Kasi alam po natin na sa ngayon sa ating kapaligiran ay sinasabi daw na simula na ng Kwaresma. Kwaresma is tinatawag po nating repentance. Repentance ay yung pagsisisi. So yun po ang magiging topic for today, na ating pagbubulay-bulayan na mula po sa ating Panginoong Hesukristo. At pinamagatan po natin itong ang tunay na pagsisisi ay may pagbabago. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pagbabago. Yeah. Praise God. Kasi mahirap sabihin na nagsisisi ka pero hindi ka nagbabago. Walang pagbabago. So kailangan, sa pagsisisi ka, kailangan merong pagbabago. Di ba? Naalala ko kahapon doon sa aming Bible study, doon sa San Nicolas, at tumungo kami doon sa Luke chapter 15. At napag-usapan po natin doon yung alibughang anak. Dahil siya ay nagdesisyon na unahin yung kanyang yaman, umana, para ilustay niya. At sa kadahilanan, sa maraming pamamaraan, ibinigay naman ng kanyang ama yung hinihiling niya. But suddenly, nagastan niya kung saan mga bagay, but sa pinakahuli, na-realize niya na yung kanya palang ginawa ay mali. Kaya natanong ko po kahapon doon sa aming Bible study na ano ba yung mga bagay na desisyon mo sa buhay na mga pinagsisisihan mo? Di ba? Ano yung mga bagay na pinagsisihan mo at sa huli, ikaw ay natuwid? Kaya maganda yung aming sharing kahapon. Nakakatuwa. Dito, sa ating pag-aaralan, na ang tunay na pagsisisi ay mayroong pagbabago. So, makikita natin sa karakter ito ni Sakeo. Kaya nakita natin nung nakaraan, doon sa ating prayer and meeting, ay kung bakit na-discuss ko ito at nagkaroon tayo ng konting sharing. Naggrupo sila at sila po ay binigyan ko ng parang activities na na ipaliwanag anong mayroon doon kay Sakeo. Anong buhay na mayroon doon kay Sakeo. So pag-aaralan natin ngayon ang buhay ni Sakeo. Na mayroon siyang pagsisisi, at mayroong pagbabago. Amen po ba? Handa na po ba ang lahat? Amen. So tingnan natin, ang Lucas chapter 19, verse 1 to 10. Basahin ko po at tingnan nyo na lang po sa inyong mga Biblia. Sundan nyo na lang po ako. Ang sabi po dito, pumasok at dumaan si Jesus sa Jericho. Naroon ang isang lalaking nangangalang Sakeo. Siya ay punong maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Hinangad niyang makita kung sino si Jesus. Hindi niya ito magawa dahil sa napakaraming tao sapagkat siya ay mababa. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamuro upang makita si Jesus sapagkat sa daang iyon daraan si Jesus. Nang dumating si Jesus sa dakong iyon, tumingala siya at nakita niya si Sakeo. Sinabi ni Jesus sa kaniya,
Sakeo, magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kailangan o kinakailangang manatili ako sa iyong bahay. Magmadali siyang bumaba at nagagalak siyang tinanggap si Jesus. Nang makita ito ng lahat, nagbulong-bulungan sila. Kanilang sinabi, manunuluyan siya sa isang makasalanan. Si Sakeo ay nakatayo at sinabi niya sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa mga dukha. Anuman ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan, sa sino man ay ibabalik ko ng makaapat na ulit. Sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya ay anak rin ni Abraham. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawawala o nawala. Ganda po ano? Alam natin ang buhay ni Sakeo kung titingnan natin sa kanyang lifestyle. Anong meron siya professionally? Anong meron siya financially? Anong meron siya physically? At anong meron siya spiritually? Ano po? 4, titingnan natin doon. At ano ang dapat magiging buhay ng isang Kristiyano kapag ikay nagsisi, kailangan bang ikay manatili lamang sa pagsisisi at walang pagbabago? So, kailangan merong pagbabago. Amen ba? Amen. So, si Sakeo, professionally, ang sabi doon, si is tax collector. Hindi lang siya tax collector, kundi, ano siya? Punong maniningil. May katungkulan. Sa ngayon, sasabihin natin siya ay sekretary ng finance. Sa BIR, yan. Alam naman natin, pag nakarinig tayo ng mga BIR, lalong-lalo na sa may mga negosyo, ay alam pa natin, maraming takot eh. Diba? Minsan, doon sa amin, naaalala ko, pag mayroon ng dumadating na nagtatax map, ibang kaibahan namin doon sa Mercedes, nagsasara. Takot. Kasi kami din noon, takot. Pero, sabi nga, bakit ka matatakot kung wala kang ginagawang masama? Di ba? Matatakot ka kung meron ka talagang mayroong ginagawa. Sa buhay dito ni Sakeo, bilang professional at punong tax collector, yun ang naging buhay niya. Alam nyo ba sa Jericho, ay isa ito sa pinakamayaman na lugar. At kalakaran nung unang in the Old Testament. Kasi kung naaalala niyo po kung sino nagbabasa ng Biblia on Joshua chapter 6, di ba naalala niyo na ito'y pinalibutan mga Israelites? Di ba? Na pinaguho. Sila'y naglakad palibot doon sa Jericho, kaya nga mayroon Battle of Jericho. At doon ay dala-dala nila yung kaban ng tipan. At yung mga pari ay may dalang trompet na gawa sa sungay ng hayop. At doon, ang sabi ng Panginoon sa kanila, lumakad kayo hanggang 6 na araw at ikapitong araw, ikutin nyo at doon kayo sumigaw. At nung pagsigaw nila sa ikapitong araw, ay bumagsak yung Jericho. Pero, ito ay natayo ulit. Natayo ulit ito. Kung makikita natin, doon sa 1 King chapter 6 verse 14, sa pamamahala ni King Ahab, ay natayo ito muli at pinangmaganda dahil doon nagsisimula yung kalakalan doon.
financially, anong buhay ni Zacchaeus? Doon sa nabasa natin, he is napakayaman. Kasi ang Jericho ay lugar ng puno ng, sabi nga doon, mga ngalakal, puno ng mga nakatirang mayaman. So isa ito, si Zacchaeus. Sa alagad ng Diyos, sino pa ang makikita nating may occupation na tax collector? Si Matthew. Matthew chapter 9 verse 9. Siya ay tax collector. Diba? Nasumpungan siya ni Jesus. Diba? Sinabi niya, sige, tayo, halika dito sa akin. Pero iniwan ni Mateo, yung kanyang trabaho at sumunod kay Jesus. Ano po? So makikita natin na ang buhay minsan, pag sumpong sa Panginoon, ay sabi natin, madali. Pero sa buhay natin ngayon, may sabi, Pastor, makapakahirap sumunod sa Panginoon. Bakit noon, pag sinabi ng Panginoon, halika, sumama ka sa akin, mamamalakaya tayo ng tao. Madali. Naiiwan nila agad. Pero pagdating natin sa panahon ngayon, maraming mga suliranin para bago sumunod sa Panginoon. Amen ba? May maraming mga balakid. Physically, ano po, si Zacchaeus ay sinasabi doon, ay member ng mga X70, sabi ni Kuya Haj. Ano yon? Mga samahan ng mga iksi ang binti. Diba? Kasi maliit si Zacchaeus. Pero hindi naging hadlang sa kanya na gusto niya makita sa Jesus dahil grounded nga doon sa lugar, sa Jericho, ay gusto niya na makita pa sa ito si Jesus. Dahil nabulong-bulungan na itong si Jesus ay famous, nagpapagaling ng mga sakit, nagpapagaling ng mga bulag. Naalala nyo doon sa Matthew, na mayroon siya, bago siya pumasok sa Jericho, mayroon isang bulag, na sumisigaw, anak na Jesus, anak na Jesus. Ano ginawa niya? Sige, papuntahin mo dito sa akin, papagalingin ko siya. Meron din si Bartimeo. Siya ay nakita doon sa gate, madaanan, punta Jericho. Pinagaling ni Panginoong Jesus. Mga senaryo bago siya makapasok. Spiritually, yung buhay ni Zacchaeus ay longing sa Panginoong Jesus. Ang tanong, mayroon ka ba ngayon yan? Sabihin mo nga sa katabi, meron ka ba ngayon yan? Naghahanap ka ba sa Diyos? Ang buhay natin bilang isang Kristiyano, lagi tayo naghahanap. Tama po ba? Una-unang hinahanap ng tao, pera. Tama ba? Nagtatrabaho tayo 24/7 kung minsan. Minsan nga, hindi na natutulog Ano po? Yung gabi, ginagawang araw, at yung araw, ginagawang gabi. Yung cycle. Ano po? Kaya kung titingnan po natin, ang buhay na mayroong pagsisisi, kailangan may pagbabago. Kaya nga, ang sabi dito, ang pagsisisi daw sa Greek word ay metanoia. Sabihin niyo po, metanoia. Yeah. Metanoia means, ang meta, pagbabago. Kaya tingnan niyo po sa Facebook. Meron siyang meta. Pagbabago. Noia, ibig sabihin isip at pag-iisip. Kaya pag pinagsama mo siya, may bagong pag-iisip o isip na may pagbabago.
ang pag-iisip ay hindi lamang, ang pagsisisi ay hindi lamang sa pagkilos, kundi sa pag-iisip. Amen po ba? Mahalaga po yun. Kaya ang sabi dito sa definitions, ay isang pagkilos sa paraan ng pag-amin sa mga pagkakamali. Amen ba? Na may kalakip na pagbabago ng isip, ng puso, at saloobin na ang bunga ay panunumbalik sa Diyos. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magsisi ka na, kapatid. Diba? Kasi mahalaga ang pagsisisi. Sa panahon ngayon, sabi nga nila, ikarisma, pag-aayuno. Diba? Ay marami ang kailangan sasabihin po natin, pagbubulay-bulayan natin sa buhay natin. Ano ba yung aking mga nagawang kabulustugan o kaya nagawa kong kasalanan sa Diyos na kailangan kong bitiwan sa aking paglakad sa pagiging isang Kristiyano. Pangit kasi sa sabihin na isa kang Kristiyano at ginagawa mo pa rin yung dati mong gawi. Sino niloloko mo? Ang Diyos at ang sarili. Kaya dito, sabi doon, isa siyang pagkilos sa paraan ng pag-amin sa mga pagkakamali na may kalakip na pagbabago. Pag-amin. Pag sinabing pag-amin, sabihin po natin na ikaw ay mayroong pag-confess sa Diyos. Yung nananalang, Lord, ako po'y nagkasala at nagsisisi sa nagawa kong kasalanan at hindi na muling magkakasala pa doon sa kasalanang nagawa ko. Amen ba? Diba? Kasi may pag-amin, may pagbabago. Hindi lamang sa sinasabi na buong katawan, kundi isip, puso at saloobin. Hindi pwedeng sabihin mo, gago ka lang sa gawa. Kailangan may isip at may puso at saloobin ng pagbabago. Para ang bunga nito ay patuloy at patuloy na makilala mo ang Diyos. Amen ba? So number 1. Nung makita ni Zacchaeus si Jesus, ay hangad niya, na mas makita pa niya ng eye to eye at face to face. Kaya pinamagatan nating paghahangad ng makita si Jesus. Sa buhay nating pagsisisi, anong gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Anong gusto mong mabago sa buhay mo ngayon dahil sa iyong pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos? Ang kailangan mo ay hangarin na makita si Jesus. Paano yung pastor? Gusto mo ba mamatay muna ako para makita ko si Jesus? Hindi. Ang gusto ng Panginoon ay nakita tayo na nagpapakumbaba at hinaharap siya sa pananalangin. Amen po ba? Kaya, sabi dito, kailangan may pusong naghahanap ng katotohanan at kabutihan. Ang pagsisisi ay paghahanap sa isang bagay na katotohanan at mabuti. Ang pagsisisi ay hindi po, sinasabi po natin, kaduwagan. Ang pagsisisi ay isang pamamaraan para ikaw ay mabago at magkaroon ng bagong tinatawag nating ikaw. Amen ba? Kaya nga doon sa John chapter 14 verse 6,
Sabi ni doon, ako ang daan at ang katotohanan at buhay. Diba? Kung tayo po'y nagsisisi, pinapakita natin yung ating paglapit sa Diyos. At ang Diyos ay maawain kailanman. Kahit tayo'y hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, ay tayo po ay laging hinahawakan. Pangalawa, may pananabik sa kagustuhan na makalapit sa Diyos. Tingnan niyo po yung buhay ni Zaccheo. Eager siya na makita si Jesus, kaya umakyat siya sa punong na sikamuro. Ang sikamuro ay naman napakatinik na puno. At yun ay matatagpuan sa Israel. Sa Gulf country, meron din yan. Ang sycamore tree, kung iisipin natin, kapag tayo imakyat doon, baka sugat-sugat na yung ating mga katawan dahil sa sobrang matatalim at matinik na bagay na pwede nating makita. Pero pinilit pa rin ni Zaccheo na makaakyat doon sa punong yon. Dahil yun ay gusto niyang mangyari na mayroong pagbabago sa kanyang sarili. Wow siya sa pagbabago. Kaya nga, naghahangad siya na mabago ang kanyang buhay. Na mabago ang kanyang kinagisnan sa pang-araw-araw ng kanyang buhay as a tax collector. Kasi noon, ang tax collector ay isa daw sa makasalanan. Kasi marami doon, ay mga, sabi po natin, nagnanakaw. Tulad ni Zaccheo, diba sabi niya doon, kung siya'y nagnakaw, ibabalik niya ng pinang-ulit. Sana maging ganun din yung mga buaya sa gobyerno natin, na binabalik yung kanilang ninakaw na malimaleta. Yan po. Kung mayroong kaisipan, yung mga nagdakaw noon, ay by praise God. Tingnan nyo, yung pagkakaiba. Kaya nga sabi doon sa Jeremiah chapter 9 verse 13, at hanapin ninyo ako at masusumpungan ninyo ako kapag ako'y inyong hahanapin ng buong puso. Paano daw natin masusumpungan ang ating Diyos? Ang ating Diyos? Anong sabi doon? Kung inyong hahanapin. Hahanapin natin ang Diyos. At siya'y masusumpungan ninyo. Sa ating paghahanap sa ating Diyos na buhay, darating ang panahon, masusumpungan mo siya. Kung tunay, na sabi nga niyan, sumusunod ka sa Diyos. Kung tunay na ang puso mo ay isinusuko mo sa Panginoon. Doon mo masusumpungan at mahahanap mo ang Diyos. Hindi yan nasusumpungan sa pera. Hindi yan nasusumpungan sa katanyagan. Hindi yan nasusumpungan sa kapangyarihan. Nasusumpungan natin ang Diyos ng pagsuko natin ng ating sarili sa Diyos. Pangalawa, tinawag ni Jesus si Zaccheo. Sabi niya, baba ka rito. Pupunta ako doon sa iyong tahanan at tayo magsalo-salo. Diba? Naalala niyo po yun?
Kaya sabi niya, tinawag ni Jesus yung makasalanan. Alam natin si Zaccheo ay makasalanan. Dahil inamin niya, di ba? Na siya ay tawag po doon, di ba ang sabi niya doon, siya ay sabi doon, nagmamadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kailangang manatili sa iyong bahay. Nang madali siyang bumaba at nagalak siyang tinanggap ni Jesus, nang makita ito ng lahat, nagbulong-bulungan sila. Tingnan mo, madami ng mga marites noon. Noon pa lang, kanilang sinabi, nanunuluyan siya isang makasalanan. Si Zaccheo ay nakatayo sa sinabi niya ng Panginoon, narito, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa dukha. Ano man ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sino man, ay ibabalik ko ng makaapat na ulit. Tingnan niyo po. So, doon sa ginawa ni Zaccheo, ay nagkaroon ng pagbabago. Pinuno siya ng mga tax collector, pero ang ginawa niya, kabutihan. Sabi niya doon, ibabalik ko ng makaapat na ulit, 4 times, ang lahat niyang nakuha. Tingnan niyo po. Kung gaano yung perspective ni Zaccheo sa pagsisisi na mayroong pagbabago. Hindi lang niya ginawa sa salita, kundi ginawa niya sa gawa. Kaya doon, kung makikita natin, tinawag ng Diyos si Zaccheo at nagsisi, at yung kanyang kilos at pananalita, dahil sa tinawag siya ng Panginoon, ay mayroong pagsuko. Tingnan niyo po, At yung pagsukong yun, nagre-resulta sa pagbabalik mo at paglapit mo sa Diyos na may tamang relasyon. Hindi niya ininda yung napapakinggan niya na chismis. Kasi sabi ng mga Pariseo doon, bakit manunuluyan yan sa Jesus sa isang makasalanang ni Zaccheo? Tingnan nyo. Kaya minsan ang tao judgmental Hindi inaalam kung ano ang katotohanan. Pero, makajudge lang. Kaya dito, nakita doon yung tinatawag po nating awa at pagmamahal ng Panginoon kay Zaccheo. Dahil alam ng Diyos, doon pa lamang sa pagbababa niya, pagkilos niya, yung bumaba siya, doon sa puno ng sikomoro, ay mayroon pagsunod. Ang pagsisisi ay isang pagsunod na mayroong aksyon at pagbabago. Amen ba? Kaya nga sa Lucas chapter 5 verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ang matutuwid, kundi ang mga makasalanan na nagsisisi o sa pagsisisi. So, ang Diyos pala pumunta dito sa lupa para hindi tawagin ang matutuwid. Pumarito siya para ang lahat ng mga kasalanan ay magsisi at magkaroon ng bagong buhay at makasama sa habang buhay. At yun ay kaligtasan. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang dapat piliin ng mga taong sumusunod sa Diyos. At mga taong nasa paligid natin, na hindi pa nakakilala sa Diyos. At yun ang pinakamalaking trabaho
ng mga mananampalataya dito sa mundo na maipakilala ang Diyos at sabihin natin na sila ay magsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan upang sila ay tanggapin ng Panginoon at maligtas. Amen po ba? Sabi doon sa Marcos chapter 2, verse 17, hindi nangangailangan na manggagamot ang mga walang sakit. Amen ba? Sabi doon, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan. Same text doon sa nabasa natin sa Luke chapter 5, verse 32. Pero ang sinabi niya dito, hindi kailangan ng mga magagamot ang mga walang sakit. Kaya tayo dito, we still in process in healing. Ginagamot pa rin tayo ng Panginoon hanggang sa ngayon. Bakit? Kasi hanggang naandito tayo sa lupa, we are prone to sin. Ang benepisyo lang natin bilang mga mananampalataya ay ang maghingi ng tawad sa Panginoon. Magsisi at lumapit muli sa Panginoon. Amen ba? Kaya ang buhay po natin, lagi nating nasaid na kapag tayo'y nakakagawa ng mali sa ating buhay, lagi tayo magsisi. Huwag po nating hayaan na hindi tayo magsisi. Kasi baka mamaya, pagsisihan mo sa huli. Di ba? Kailangan mo, sa simula pa lamang, gagawa ka ng mga bagay na tama. At hilingin mo sa Panginoon, Lord, paano ba gumawa ng tama? Kasi sa aking sarili, ang minsan nagagawa ko ay hindi tama. Parang si Paul. Gusto kong gumawa ng mabuti pero hindi ko nagagawa. Diba si Paul? Naalala niyo yun? Kasi we are still in the human flesh. Kaya nga tinutulungan tayo lagi ng banal na Espiritu. At kapag tayo nakakagawa ng mga kasalanan, nakukunbik tayo. Sino nagkukunbik? Banal na Espiritu. Dahil nga, nasa sa atin na siya. Yung banal na Espiritu. Kaya pag nagkakasala tayo, para tayong nangihina. Dahil may nagawa tayo. Pangatlo, ang tunay na pagsisisi ay mayroong bunga. Yan. Kaya doon sa huli, na sinabi ni doon, di ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan, sapagkat siya ay anak rin ni Abraham, ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ang tanong, talaga bang anak ka ng Diyos? Sino yung anak ng Diyos? Taas ang kanang kamay. Yan. Sino hindi nagtaas? Anak kanino? Amen. Yeah. So, titingnan natin. So, doon sabi niya, ang tunay na pagsisisi ay may bunga. Kailangan sa pagsisisi ay mayroong pagtutuwid sa nagawang mali. Tama ba? Kailangan tuwirin mo ang isang bagay na maling yung ginawa. Ay, Pastor, kung paano po kung ang aking nagawang pagkakamali ay noon pa. At ngayon, minsan nararanasan ko, Pastor, yung isang consequences at pinagsisisihan ko naman yung mga bagay na yun.
Yung ba ay isa sa mga pamamaraan ng Diyos? Kaya ako nakakaranas ng ganito dahil doon sa aking ginawang pagkilos at pinagsisisihan ko ngayon? Kung ang isang pagkilos ay labag sa kalooban ng Diyos at humahantong nga ngayon o dumadaan ka sa mga bagay na sinasabi po natin pagtutuwid, ay tama lang yun. Ano ang kailangan mong gawin? Tanggapin anumang pagtutuwid na ginagawa ng Diyos sa iyo. Para ikaw ay magkaroon ng sinasabi po nating kapayapaan. Sabihin mo nga, kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ang siyang nagbibigay sa atin ng maginhawang buhay. Amen ba? Kung ang kapayapaan ngayon ay hinihiling natin lagi, wala yang gerang-gerang yan. Wala yang gera sa Oman. Si Brother Tony, di ko na pag-pray natin. Sa Israel, USA, Iran, lagi na lang. Ang sabi nga nila ay, pera-pera na lang yan. Dahil sa mga krudo, yan, na pinag-aawayan, kung paano pagtaas, kung paano pagyaman. Yung mga missile na binibili sa bawat bansa, ginagawang negosyo. Kailangan sa taong nagsisisi ay kailangan may pagtutuwid sa mga nagawang pagkakamali. May bagong direksyon ang buhay. Ang pagsisisi ay kailangan meron sinasabi nating sincere. May kakahang ka, na planuhin ang buhay mo para yung buhay mo ay mayroon tamang direksyon. Hindi ka pwede nang nagsisisi ka tapos mamaya iinom ka na naman. Mamaya maninigarilyo ka na naman. Mamaya bibigay ka na naman kung ano-ano at pupunta ka kung saan-saan. Ang sabi po doon, ang pagsisisi ay may bunga. Dahil pag hindi mo binigyan ng pansin ang pagsisisi, darating ang panahon, pagsisisihan mo yan. Ay, pastor, hindi ako nakarating sa langit. Kaninong choice yun? Sa iyo. Kasi ang Diyos natin ay puno ng habag. Puno ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yun ay ibinigay ng Diyos sa atin kahit tayo ay makasalanan. Hinihintay kang lumapit sa Panginoon. Hinihintay kang magsisi para manumbalik yung tamang relasyon mo sa Diyos. At yung buhay na mayroon ka sa tamang direksyon, hindi ka nadadaan doon sa dati mong daan. Hindi ka nadadaan doon sa lumang daan. Dahil may direksyon na inilagay at nilatag sa iyo ang Diyos para lakaran mo hanggang sa kanyang pagbabalik. Ano gusto mo? Doon sa dating daan na walang kapayapaan? Or doon sa bagong daan na mayroong kapayapaan at kasama ang Diyos? Saan ka ngayon? Pumili ka, kapatid. Ano ang gusto mo? Pangatlo, mayroong bagong pag-asa at kaligtasan. Ang pag-iisisi ay may bunga ng sinasabi dating kaligtasan at pag-asa. Bakit mayroong pag-asa? Ang pagsisisi kasi, nagsisimula siya sa ating pagsuko. Isinosurrender natin yung ating sarili sa mga bagay na akala po natin ay wala ng katapusang kaguluhan, wala ng katapusan na mga bagay na
nangyayari sa buhay ng tao. Kaya sabi dito, may bagong pag-asa ng kaligtasan sa pagsisisi at yun ay bunga. Yung bungang yun, na kaligtasan at pag-asa, ay kailangan magmula sa iyo. Magsisimula ay mean sa iyo. At yan ay tutulungan ka ng Diyos. Kapag ikay mayroong pag-asa, hindi lamang dito, ang buhay ay magaan. Ang buhay ay napaka-komportable kung ang Diyos ay kasama. Kaya sa buhay natin, ngayon, sabi niya, kailangan makita, yung pagsisisi. Sabi doon sa Gawa chapter 3, verse 19. Sabi doon, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Anong daw pong gagawin para daw mapawi ang ating mga kasalanan? Ano daw pong gagawin? Ano daw po? Magsisi. Kaya nga magsisi. Kayo at magbalik loob. Sino mga kausap dito? Believer and unbeliever. Janet. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang iyong mga kasalanan. Sabi doon sa 2 Corinto 7:10-11, sabi sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Para matangmo mo yung kaligtasan, kailangan nakikita sa iyo yung bunga ng pagsisisi. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Anong ibig po sabihin doon? Yung kalungkutan dito, yung hindi ka magsisi. At yun ay hahantong sa kamatayan. Bakit? Sabi nga ng Panginoon, pag hindi mo siya kinilala bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, you are condemned already. Sakit nun kung iisipin natin. Dito pa lang sa lupa, pag hindi mo siya kinilala, you are already condemned. Saan ka mapupunta? Sa impyerno, kasi hindi mo siya kilala. Hindi ka tatawaging anak, kasi wala kang relasyon sa Kanya. Diba? Hindi mo siya pwedeng tawagin na ama, kasi hindi ka naman niya anak Simple logic. Pero kung ikaw ay sinabing anak, may karapatan kang tawagin ang ating Panginoon na Ama. Kaya ang buhay po natin, kung titingnan po natin ngayon, sa mundong ito, na puno ng kasalanan, ang dapat na gawin ng tao ay magsisi sa kanyang kasalanan. Para Para magkaroon siya ng realization sa kanyang buhay sa mundong ito. Ano ba yung aking nagagawa? Mabuti ba o masama? Hindi lamang sa Diyos, maging sa kapwa. Kaya para doon sa kanyang pagsisisi, ma-realize niya, na kailangan pala, nasa aking pagsisisi ay mayroong tunay na pagbabago. Hindi peke, dapat tunay na pagbabago. Kasi pag peke, dinadaya mo ang sarili mo. Dinadaya mo ang Diyos. Pero God is all-knowing God. He knows everything. Pag-isip mo pa lang kung mali, alam na ng Diyos yan. Ikaw pwede mong itago sa iba yan, sa tao, pero sa akin, kitang-kita kita.
Diba? Kailangan pagsisisi. Kailangan makita sa atin, mga Kristiyano, yung pagsisisi at tapat na pagsisisi sa buhay natin sa ngayon. Para yung kapayapaan at kaligtasan ay matamo ng mga taong na gusto at hayagang pagkakilala sa Diyos. And in conclusions, sabi po dito, ang pusong tunay na nagsisisi ay may pusong binabago ng Diyos. Amen ba? At kung ang tunay na pagsisisi, tiyak na may makikitang pagbabago sa buhay. So, ibig sabihin, kapag tayo ay tunay na nagsisisi, may puso tayo na binabago ng Diyos. Amen po ba? At doon sa pagsisising yon, may tiyak tayo na may binabago sa ating buhay, na makakaramdam tayo ng kaligtasan at kapayapaan sa buhay. Amen ba? Maiksi pero laman ng mensahe po sa umagang ito. Dahil alam po natin na ang pagsisisi ay isa sa sinabi ng Panginoon at pamamaraan upang tayo po ay lalong makaliig sa Diyos at yung ating buhay sa mundong ito, na puno ng kasalanan, puno ng kasinungalingan, ang tao ay kailangan magsisi. Amen po ba? Tayo po'y tumayo at manalangin. Mga kapatid, sa umagang ito, hindi ko alam kung ano ang mga sitwasyon ng buhay ninyo. Hindi ko alam ang mga bagay na sitwasyon ng buhay na paano ba sa Diyos ay magsisi? Paano ko ba ilalapit yung aking buhay patungo kay Jesus upang matamo ko ang kapayapaan, ang kaligtasan, at ang buhay na sinasabi ng Diyos na maging ako isang anak. Kaya mga kapatid, kausapin natin ang Diyos sa umagang ito. At ibigay natin at isuko natin yung mga bagay na kailangan nating pagsisihan. Sa ating mga nagawang kasalanan na minsan hindi pa natin naiwawaglit o naiwawaksi hanggang sa ngayon. Isuko mo sa Panginoon at pagsisihan ang lahat ng ito. At manumbalik muli sa Panginoon. Sama-sama tayong manalangin sa umagang ito. Tayo'y yumuko at hingin sa Diyos ang kapatawaran. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo at biyaya sa aming buhay. Salamat po dahil kahit kami nagkakasala at nagkulang, patuloy mo pa rin kaming tinatawag na lumapit sa iyo. Panginoon, kinikilala ka namin na kami ay nagkasala sa aming mga isip, sa aming mga salita, at sa aming mga gawa. Hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong tawad sa aming mga pagkakamali. Tulungan mo po kaming magkaroon ng tunay na pagsisisi.
lamang sa salita, kundi sa puso at sa aming pamumuhay. Panginoon, baguhin mo po ang aming puso. Bigyan mo kami ng lakas na talikuran ang mga kasalanan at sundin ang iyong kalooban. Nawa ang aming pagsisisi ay makita sa aming pagbabago, sa aming mga gawa, sa aming mga pag-iisip, sa aming pakikitungo sa kapwa. Tulungan mo kami mamuhay ng ayon sa iyong salita. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong biyaya at pagbabago. Ang lahat na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng pinatagumpay ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Purihin ang Diyos at dakilain siya habang buhay. Sige po, amen po. Mag-share lang po ako ng verse sa 2 Corinthians